Narito ang mga balita sa araw na ito. Plano ng India, nag-emergency landing dahil sa bomb threat. Nag-emergency landing ang isang flight ng Vistara Airlines mula India nitong Biyernes, bandang alas 4:30 ng hapon sa Erzurum, silangang bahagi ng Turkey. Ito ay matapos matagpuan ang isang papel sa banyo na may nakasulat na bomb on board ayon sa mga opisyal ng Turkey. Dalawang bomb disposal experts at isang search dog ang patuloy na nagsisiyasat sa eroplano. Ayon kay Turkish Interior Minister Ali Yerlikaya sa social media platform na X, dagdag pa niya, 234 na pasahero at 13 crew ang ligtas na nailikas. Ibinahagi naman ni Turkish Transport and Infrastructure Minister Abdul Kadir Uraloglu sa broadcaster ng TGRT Haber na wala pang natatagpuan ang mga otoridad na posibleng bomba o banta sa eroplano. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Isa sa youngest richest celebs, Selena Gomez, may 1.3 billion na. Nakasali na ang dating Disney child star at international singer na si Selena Gomez sa Billionaire Index ng Bloomberg dahil umakyat na ang fortune worth nito sa $1.3 billion. Ayon sa ulat, ang yaman ni Selena ay pangunahing nagmula sa kanyang kumpanya na beauty cosmetics na Rare Beauty na itinatag niya 5 taon na ang nakalipas. Tinatayang ang kanyang bahagi sa kumpanya ay nasa $1 billion. Naging rason ng tagumpay ng brand na singer para mapabilang sa listahan ng isa sa mga youngest female self-made na mayaman, kasama sina Taylor Swift at Rihanna. Nakilala ang Rare Beauty sa kanilang liquid blush at lip tint na sumikat sa social media at naiulat na kumita ng net sales na $400 million mula sa nakaraang 12 buwan hanggang Pebrero. Kumita rin si Gomez ng $1 million mula sa mga endorsement deals kasama ang mga kilalang luxury brands tulad ng Louis Vuitton, Coach at Puma, ayon sa Bloomberg. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Go, hindi kakanta sa Senado. Attorney David, binigyang diin ng abogado ni Alice Go na walang magagawa ang napatalsik na alkalde ng Bamban Tarlac kundi dumalo sa pagdinig ng Senado kaugnay ng iligal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Gayunman, sinabi rin ng kanyang abogado na maaaring hindi siya makapagsalita ng malaya gaya ng inaasahan ng mga senador dahil sa mga kasong kinakaharap niya. Sinabi ng abogado ni Guo na si Stephen David na pinayuhan niya ang kanyang kliyente na magsabi ng totoo, ngunit binigyang linaw din niya na tungkulin niyang ipaalam sa kanya ang mga karapatang konstitusyonal nito kabilang ang karapatan laban sa self-incrimination. She will tell all. Ang problema lang right now, ang daming kaso. So anything na sabihin niya may be used for or against her kasi madaming kaso. May money laundering, may human trafficking, may ombudsman. Ano ang pwede niyang sabihin as a resource person na hindi siya may incriminate sa kanyang sarili sa mga criminal cases? Yan ang dilemma ngayon. Saad ni David, matatandaang nahaharap si Guo sa iba't ibang kaso ng money laundering, pati na rin ang mga reklamo ng human trafficking na kasalukuyang nakabinbin sa Department of Justice o DOJ. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.